Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2551 hanggang 2555. Sa katunayan, ginagawa ko ang parehong bagay sa loob ng maraming taon. Tapat na sinabi ni Feilinger kay Yi Qingshan na ito ay isa sa mga paraan upang masira ang banal na kaharian pagkatapos ng lahat, at bilang isang malakas na tao sa matinding kaharian ng guro, ang paglusot sa banal na kaharian ay ang kanilang tanging layunin sa buhay. May nahanap ka ba? Tanong ni Yi Qingshan, hindi fuel-efficient lamp ang matandang ito. Ang dahilan kung bakit niya binuksan ang kanyang puso sa Feilinger ay umaasa siyang Feilinger ay maaaring maging tapat sa kanya. Bilang isang malakas na tao sa matinding kapaligiran sa pag-aaral, paanong hindi niya malalaman na ginagawa ito ni Feilinger? Walang, tulad mo, sabi ni Fering, umiling-iling, walang nahanap, at walang balita tungkol dito. Hindi nagulat si Yi Qingshan. Kung tutuusin, ang mga buto ay nakakalat sa mundo ng Xuanyuan, at hindi sila kahanga-hanga. Mahirap talagang hanapin ang mga ito. Mukhang isang panaginip para sa atin ang makalusot sa kaharian. There's no bones of him, and holy chestnut. Sabi ni Fering. Diretso ang tawa ni Yi Qingshan. Siyempre, alam niya na may holy chestnut. Pero napakadali bang makuha ang holy chestnut? At sa kasalukuyang sitwasyon ng madilim na kagubatan, sino, naglakas loob na pumunta sa Shengli? Felang Sheng, hindi ka malito. Si Shengli ay nasa madilim na kagubatan, at masisiguro kung nasa tabi ni Linlong si Shengli. Sa tingin mo, may pagkakataon pa ba tayong makuha si Shengli? Sabi ni Yi Qingshan na walang imak na mukha, pumunta ngayon sa madilim na kagubatan para maghanap ng banal na kastanyas, katumbas ito ng paghahanap ng kamatayan. At kahit na hindi nagising si Linlong, hindi sila nang ahas na pumunta sa madilim na kagubatan kung hindi nila pinansin, mamamatay sila. Sino ang nagsabi sa iyo na ang madilim na kagubatan lamang ang may banal na kastanyas, sa kanya, na nagsabi sa iyo, mayroon lamang akong isang banal na kastanyas na naalala ni Feilinger, at mayroon siyang intuition na hindi nagbibiro si Aaron, kung hindi, hindi niya isusubasta ang isang mahalagang bagay tulad ng Shengli. Sa mga salita ni inalis ni Yi Qingshan ang kanyang nakakatawang ekspresyon at sinabing, narinig ko na noong nakaraan, nagkaroon ng auction ng Shengli sa Fengshan City. Ano ang alam mo? Ang taong nagsusubasta ng banal na kastanyas ay Aaron at sinabi niya sa akin na mayroon siyang higit sa isang banal na kastanyas. Sabi ng pagferring, ang mga mata ni Yi Qingshan ay hindi sinasadyang nagpakita ng pakiramdam ng pagpatay. Nang marinig niya ito, nasa isip niya na pumatay ng mga tao at magnakaw ng mga gamit hanggat napatay niya si Aaron, ang banal na kastanyas na nasa kamay niya ay magiging sarili niya. Totoo ba iyon? Sa pagtingin sa ekspresyon ni Yi Qingshan, alam ni Feilinger kung ano ang iniisip niya, at pinaalalahanan siya, huwag kalimutan, ang lakas ng Aaron ay isang bagay na hindi mo at hindi ko nakikita. Kung gusto mo siyang patayin, gagawin mo, mas mahusay na malaman kung mayroon kang kakayahan. Huwag magnakaw ng manok at mamatay sa kanyang mga kamay. Inihagis si Yi Qingshan sa isang palanggana ng malamig na tubig sa pangungusap na ito, at agad na nagising. Sa katunayan, hindi ganoon kadaling pumatay ng Aaron para manalo ng kayamanan. Kung hindi mo papansinin, maaari kang mamatay sa kamay ni Aaron, na hindi magandang bagay.
Naniniwala ka ba sa kanya? Talaga bang may hawak siyang banal na kastanyas sa kanyang kamay? Tanong ni Li Qingshan. Hindi ako naniniwala, at sa tingin ko ay hindi niya ako dayin, sabi ni Ferring. Li Qingshan na kumunot ang noo, at kasabay nito. Oras, nagpakita siya ng nag-aalalang ekspresyon, at sinabing, maaaring makuha ng taong ito si Shengli. Sino siya at anong kaharian siya? Ang madilim na gubat ba ang kanyang likod bahay para sa kanya? Kaya siguro may kinalaman sa kanya ang sugo ng dragon. Ipinaliwanag ni Feilinger na hindi niya iuugnay ang sugo ng dragon sa Aaron ng walang dahilan. Ito ang pinakamahalagang kadahilanan. Parehong alam nila ni Li Qingshan kung gaano kahirap makuha ang banal na kastanyas, ngunit ang Aaron ay mayroong higit sa isa, na nagpapakita na ang Aaron ay tiyak na napunta sa madilim na kagubatan, at nakuha rin niya ang banal na kastanyas mula sa ilang makapangyarihang mga hayop. Posible talagang marinig na sasabihin mo na nasa kanya na ang pagligtas sa mundo ng Xuanyuan. Sabi ni Li Qingshan. Si Feilinger ay hindi sigurado ngayon, ngunit kahit na ang Aaron ay walang kinalaman sa imperial na sugo ng dragon, sa kanyang lakas, maaari siyang tumulong sa pakikipaglaban kay Linlong. Sa makatuwid, ang pakikipagkaibigan sa Aaron ang dapat gawin ni Feilinger sa kasalukuyan. Sayang naman at masyadong maingat at pag-alit sa kanya ang Aaron. Hindi madali para sa Aaron na paniwalaan siya. 3,000 cases will be officially opened soon, pero sayang hindi natin sila makita. Napakahirap, sighed Ferring. Hindi na mahalaga kung nakikita mo. Hindi ka naman niya tinatanggap. Nakangiting sabi ni Li Qingshan, bagamat may one-sided contact lang sila ni Aaron, ngunit nararamdaman niya ang puot ni Aaron sa Feilinger, kaya hindi lumalabas ang Feilinger, na isang magandang bagay para sa Aaron. Failing tinitigan ni si Li Qingshan at sinabing, hindi rin kita tinatanggap. Kailan ka aalis? Si Li Qingshan ay may malakas na estado, makapal na balat, at walang kahihiyan na paraan. Sinabi niya, sa kasalukuyang estado, kahit na gusto kong pumunta, wala akong pagkakataon. Ang madilim na kagubatan ay napakadelikado. Hindi ako patay. Maaari kong hayaan si Emperador Zun na buksan ang daan ng digmaan para sa iyo at panatilihin ka sa iyong paraan. Sinabi ni Feilinger na ang tinatawag na War Road ang lugar kung saan madalas maglaban ang tatlong bansa. Bukod sa madilim na kagubatan, ito lang ang tanging paraan upang madaanan ang tatlong bansa. Gayunpaman, ang kalsadang ito ay hindi magiging bukas sa sinuman. Sa panahon lamang ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, ang daan ng digmaan ay magpapakita ng halaga nito. Nang marinig ito, umiling si Li Qingshan at sinabing, ang kalsadang ito ay puno ng mga multo at ligaw na multo. Ayokong pumunta sa ganoong lugar. Ang isang malakas na tao sa kaharian ng isang dakilang master ay natatakot sa mga multo, at hindi ka natatakot na pagtawanan ang lahat ng tao sa mundo. Ngumisi si Ferring. Sa harap ng panunuya ni Feilinger, si Li Qingshan ay hindi lamang nag-isip, ngunit tumawa din siya ng kamatayan. Sinabi niya, sino ang maniniwala sa ganitong uri ng mga salita? Pagkatapos ng lahat, ako ay isang malakas na tao sa matinding kapaligiran sa pag-aaral. Who dares to laugh at me? Kailangan mo bang maging bastos para maabot ang pinakamataas na antas? Feilinger sneezed at him. Ayaw na niyang makipag-usap pa kay Li Qingshan at diretsyong bumalik sa kanyang silid. Nananatili pa rin si Li Qingshan sa pavilion. Para sa pag-aari ni Aaron ng Shengli, tinatanggap niya ito sa kanyang puso. Bagamat tinalikuran niya ang intensyon na ipaglaban si Shengli sa pamamagitan ng puwersa, hindi ito nangangahulugan na isuko na ni Li Qingshan ang bagay na ito. Para kay Li Qingshan, ang paglusot sa banal na kaharian ay ang kanyang agarang pag-asa. Ngayong nakita na niya ang posibilidad, susubukan niya pa rin, Aaron, hintayin mo ako. Sa akin si Shengli. Anyway, kukunin ko sa iyo. Nagngangalit si Li Qingshan sa kanyang sarili. 3,000. Ngayon ang opisyal na araw ng pagbubukas, ang Aaron, ang Shake of na tindera, ay sa wakas ay lumitaw sa Fenghuang Mountain. Daan-daang mga disipulo sa angkan ang sa wakas ay nakakita ng kanilang sariling patriarka. Ang mga mahihirap na batang ito ay tumingin sa Aaron ng may paghanga. Para sa kanila, bata pa si Aaron, ngunit siya ang nagbibigay sa kanila ng pagkakataong baguhin ang kanilang kapalaran. Para siyang Diyos. Ang bawat disipulo ay lumuluhod sa oras na ito, na nagpapahayag ng kanyang pinakadebotong paggalang sa Aaron. Bagamat ang Aaron ay hindi sanay sa pakiramdam ng pagluhod ng daan-daang tao,
hindi niya siya pinigilan. Pagkatapos ng lahat, siya ang patriarch. Ang mga taong ito ay pawang mga alagad niya. Makatuwirang sambahin. Kuya 3,000, paparating na ang Ethereal Clan. Pumunta si Jiang Yingling sa kanyang tabi at sinabi kay Aaron. Ito ang unang clan na binisita. Medyo nagulat si Aaron dahil naisip niya na hindi darating para magdiwang ang umiiral na angkan sa Imperial Court. Guro, ang ethereal na sektang ito ay sikat sa Imperial Court, at sinasabing ang sekta na ito ay puno ng mga magagandang dilag at hindi tumatanggap ng mga lalaking disipulo. Huang Xiaoyong ay naglalaway at nagpapaliwanag sa Aaron. Aaron, para sa mga kababaihan ay hindi masyadong maraming interes, sinabi ni Liwanag, panasan mo ang iyong laway sa bibig, huwag mo akong bigyan ng kahihiyan. Sa paanan ng bundok ng Fengwang, dumating si Zantai Liuyo at ang iba pa para maghanda ng malaking regalo. Bilang karagdagan sa nakatatandang Yan Qinghua na sumunod sa kanya, mayroong higit sa 10 disipulo ng sekta sa likod niya. Dapat sabihin na tama ang pahayag ni Huang Xiaoyong. Mahigit 10 tao talaga ang matatawag na walang kapantay. Kahit sinong lalaki na makakita ng napakaraming magagandang babae na nagsasama-sama ay hindi maiwasang maantig. Ngunit lumitaw ang Aaron, bilang karagdagan sa isang sandali ng sorpresa, walang ibang pakiramdam. Para sa kanya, ang mga babaeng ito ay talagang maganda, at ang visual na epekto ng pagtayo ng magkasama ay napakalakas, na para bang nakakita siya ng isang grupo ng mga nangungunang modelo sa mundo, ngunit ang pakiramdam ay limitado dito, na hindi gagawin ng Aaron na magkaroon ng ibang mga iniisip. Suzerain, mas gwapo itong Aaron na totoong tao kaysa sa picture album. Hindi ko inaasahan yun. Pinipigilan ni Yan Qinghua ang kanyang puso. Naisip niya ang eksena ng pagkikita niya ng Aaron ng hindi mabilang na beses sa kanyang isipan. Iniisip pa niya na ang inaasahan niyang Aaron ay maaaring maging pagkabigo. Ngunit sa unang tingin ng Aaron, alam niyang hindi siya mabibigo. Medyo nagulat din si Zantai Liuyo. Ang hitsura ni Aaron ay talagang hindi inaasahan. Hindi sinasadya ng pintor na binago ang kanyang hitsura. Sa halip, ang mga karakter sa pagpipinta ay hindi ganap na nagpakita ng postura ni Aaron. Huwag kang magmukhang gustong kumain ng tao. Paano mo masasabi na ikaw din ang nakatatanda sa Ethereal Sect? Huwag mong suruan ang Ethereal Sect. Paalala ni Zantai Liuyo sa mahinang boses na ayaw niyang mawala ang kanyang mukha dahil sa asul at puti. Don't worry. Paano ako mawawalan ng mukha sa harap niya, sabi ni Yan Qinghua. Sa oras na ito, lumapit si Aaron kay Zantai Liuyo at walang kamalay-malay na inilahad ang kanyang kamay at sinabing, Master Zantai, hindi ko inaasahan na pupunta ka rito. Nambobola talaga ako. Sa pagpunta dito, halos ipinakilala ni Huang Xiaoyong ang sitwasyon ng maulap na sekta kay Han Sanchen. Natural na alam niya ang pangalan ni Zantai Liuyo. Gayunpaman, ang kanyang handshake ceremony ay medyo biglaan para kay Zantai Liuyo. Ang kagandahang asal ng mundo ay hindi naaangkop sa mundo ng Xuanyuan. Bukod dito, hindi alam ni Zantai Liuyo kung ano ang gustong gawin ni Han Sanchen. Kuya Aaron, walang handshake dito. Pinaalalahanan ni Jiang Yingling si Aaron sa mahinang boses. Han 3,000 na ito ay bumalik lamang sa Aaron na ito ay bumalik lamang sa isang Diyos, nagmamadali ng mahigpit upang bumalik sa kamay, sabihin, Zantai Panginoon, dadalhin kita upang tumingin sa paligid. Tumanggo si Zantai Liuyo at sinabi sa mahinang boses, ang kapaligiran ng 3,000 kaso ay parang isang fairyland. Alam talaga ni Master Aaron kung paano pumili ng isang lugar. Natural na gusto kong tamasahin ang napakagandang lugar. Hindi pinansin ni Aaron ang ganitong uri ng magagalang na salita. Ang bundok ng Fengwang ay talagang isang magandang lugar, ngunit hindi ito ang tuktok sa mundo ng Xuanyuan. Fengwang Peak, kung saan matatanaw mo ang halos lahat ng magagandang tanawin malapit sa bundok ng Fengwang. Kapag magkasama sina Aaron at Zantai Liuyo, hindi nila maiwasang isipin ang bundok ng Yunding. Ang magagandang tanawin dito ay hindi maihahambing sa bundok ng Yunding, ngunit ang pakiramdam na dinala sa Aaron ay hindi maihahambing sa bundok ng Yunding. Pagkatapos ng lahat, si Ivory ang nakatayo sa tabi niya noong oras na iyon. Para sa Aaron, hanggat nasa paligid si Ivory, ito ay isang natatanging kagandahan, na hindi maihahambing sa anumang tanawin. Master Aaron, narinig mo na ba ang tungkol sa madilim na kagubatan? Tinanong ni Zantai Liuyo si Han Sanchen tungkol sa kamakailang kaguluhan sa madilim na kagubatan.
Halos lahat ng tatlong bansa ay nakatanggap ng balita, at ang Ethereal Clan ay walang pagbubukod. Kaya sa pagkakataong ito, gustong makita ni Zonte Liuyo ang mga pananaw ni Han Sanchen sa bagay na ito pati na rin ang pagkakaiba ng Sanchen at ng picture album. Oo, pero wala akong masyadong alam sa madilim na kagubatan, kaya hindi ko mahulaan ang nangyari. Sinabi ni Han Sanchen na kahit na pakiramdam niya ay may kinalaman ito sa Red Eye Jade Python, kahit na ito ay totoo, hindi niya masabi kay Zonte Liuyo ang ganoong mahalagang bagay. Ang Aaron ay hindi isang taong makakalimutin sa kagandahan. Kaya niyang maging tapat sa kanya. Iisa lang ang tao sa mundo, iyon ay si Ivory, kapag nasa harap lang siya ni Ivory, maaari siyang magkaroon ng sikreto. Talaga, tumingin si Zonte Liuyo kay Aaron na may kainahinalang mukha, at halatang hinala niya ang sinabi ni Aaron, mayroon bang ibang pananaw sa patriarch ng Zonte? Lumingon si Aaron kay Zonte at sinabing Liuyo, ngunit narinig ko na si Han Zhangzu ay nag-auction ng banal na castanhas sa Feng Shopping Mall, at ang madilim na kagubatan ay ang tanging lugar na gumagawa ng banal na castanhas. Kung si Han Zhangzu ay hindi nakapunta sa madilim na kagubatan, paano siya makakakuha ng banal na castanhas? Sa madaling salita, dahil nakapunta ka sa madilim na kagubatan, paanong hindi maintindihan ni Han Zhangzu ang madilim na kagubatan? Sunod-sunod na tanong ni Zonte Liuyo. Halatang interesado siya sa bagay na ito, tila ang pagbisita ni Master Zonte ay higit pa sa isang simpleng pagbisita tulad ni Hishi, sabi ni Aaron. Nang makita ni Zonte Liuyo na unti-unting nanlamig ang mga mata ni Aaron, medyo nagulat siya. Kahit sinong lalaki na makakita sa kanya ay magpapakita ng kabaitan at magbibigay ng espesyal na pagtrato dahil sa kanyang kagandahan. Kahit sa harap ng emperador, si Zonte Liuyo ngunit hindi niya naisip na ang Aaron ay parang isang malaking bato ng yelo, at tila pumikit siya sa kanyang kagandahan. Ang kaguluhan sa madilim na kagubatan ay nagbabanta sa buong mundo ng Xuanyuan clan, wala ba siyang pakialam dito? Tanong ni Zonte kay Liuyo, hindi maganda na ang patriarch ng Zonte ay naglagay ng labis na pressure sa akin pagkatapos lamang ng pagkakatatag ng clan. Sabi ni Aaron, hindi ba ito ang responsibilidad ng isang malakas na tao? Ang madilim na kagubatan ay nagbabanta sa mundo ng Xuanyuan sa loob ng libu-libong taon. Kung matagumpay na lumipat ang mundo ng Xuanyuan libu-libong taon na ang nakalilipas, marahil ang mga tao dito ay hindi makakaharap sa krisis na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!